how do you see this expected impeachment complaint against a president? Well, unang-una hindi ko pa, obviously wala akong ideya kung ano yung gagawin nilang basis dito ultimately pag lumabas. Wala pa. Mga lumulutang supposedly yung kanyang culpability sa pagpirma ng mga GAA na may mga madaming insertions, may mga corruption, etc. Pero ang isang natawa ako actually yung statement ni aking kaibigan si Congressman Egay Erase, kailan ba, yesterday o 2 days ago, na sinabi niya na yung mga taong lumapit sa kanya para kausapin siya to endorse na hindi daw niya inoohan ay mga nasa taga-kampo ni PP Sara Duterte. Natawa ako doon dahil talk about self-serving. Diba? Kasi siyempre, set aside muna natin kung ano yung laman ng complaint, 'di ba? Kung ano man yung merits niyan o ano yung posibleng substance na lalamanin. Pero kung ang mag-initiate ng impeachment ay mga tao o mga supporter ni Sara Duterte na siya ang pangunahing makikinabang kung matatanggal yung presidente, unang-una parang may malaking question mark sa akin yung doon sa motivation eh. 'Di ba? Kasi masyadong obvious eh, 'di ba? Alam naman natin ultimately political process ang impeachment proceedings. Alam naman natin na hindi mo matatanggal yung political motivation diyan. Pero ito lantad na lantad eh. Obviously gusto nilang i-impeach yung presidente dahil sila ang makikinabang. Yeah. Maipapasok nila si Sara Duterte na hindi naman nila tinatago na suportado nila at tinutulak nila maging presidente. So kumbaga anuman ang laman o anuman yung substance na eventually ipapakita nila kapag final nila yung complaint, kailangan mo nang i-take with a grain of salt dahil kung ang ultimate motivation dito ay iluklok sa poder yung taong kanilang sinusuportahan, parang yung buong impeachment process itself, pwede mo nang questionin, ano pa talaga yung gusto nila mangyari dito? Talaga bang pananagutan ng nakasalukuyan nakaupo sa Malacanang o mas interesado lang silang ipasok yung kanilang bata sa pwesto, di ba? Lalo na kung totoo na ang magiging basis nito pagpirma ng GAA, hindi lang naman 2025 yan eh. 2024, 2023. Noong panahon na yun, nakinabang pa kayo eh. Nakinabang pa si Sara Duterte. In fact, yung buong confidential funds issue na pinag-uusapan in relation dun sa Sara Duterte impeachment. Noong unang taon. Yung unang taon, inaprubahan nyo ng Malacanang. Yeah. So bahagi yun dun sa doon sa mga i-raise nyo laban dun sa gusto nyong tanggalin kahit na nakinabang din kayo dyan. So parang para sa akin medyo may konting question lang dun sa integrity at tunay na motibasyon ng mga tao nagsusulong nito. Kung tama yung sinasabi ni Kong Egay na mga tao nga ni Sara Duterte to. Syempre, ano ba naman ang reason ni Kong Egay para magsinungaling? Para sabihin at tinawagan siya ng usual suspects. Syempre, tatanggapin natin yun. Hook, line, and sinker. Tatagdagan ko lang yung sinabi mo, Attorney Barria. Isa lang. Tatagdagan ko lang. Kung yun man yung magiging dahilan or whatever it is, kung talaga merong maisalang na impeachment complaint against the president, ito yung babantayan natin. I think ito yung mangyayari. Makakakuha yan ng suporta dun sa mga congressmen, not because they believe in the reasons to be cited, but because a lot of them would like to save their neck. Bakit kanyo? Like him or hate him, yung Pangulo ngayon, ginawa niyang centerpiece ng kanyang polisiya ngayon, itong pagpapanagot, dito sa flood control issue. Warts and all, okay? Syempre, kung gusto mahaligtas ka, I would take my chance. Kung ako yung contractor, okay? I would take my chance sa pwedeng pumalit sa kanya na meron ding bahid ng korupsyon. Di ba? Ganyan kasakalap yung sitwasyon natin mga Pilipino. Team kadiliman, team kasamaan. Pero ako yung congressman, tataya na ako dun sa papalit. Kasi ito sigurado nakaamba na sa akin yung threat eh. Mukhang mapapakulong ako rito eh. Di ba may kalalagyan ako? Yun ang dapat tinitingnan din dito. Actually, I don't even think matter pa yan ng spekulasyon eh. Nakita na natin yan eh sa mga nakaraang buwan eh. Yung mga senador in particular na
idikit ang pangapangalan sa mga iba't ibang testimonya ng mga taga DPWH at mga kontraktor. Yung mga Joel Villanueva, yung mga Chis Escudero, yung mga Jinggoy Estrada. Di ba ang una nilang ginawa na nagpunta si Sara Duterte sa Senate, nagpa-picture sila. Oo, Kasama. ano, no? Parang maaga pa lang, klaro na yung mga taong mukhang may sabit dito sa usaping ito, doon na sumisilong sa tolda ni VP Sara Duterte. Posible nga na ang ideya nila, kung sakaling mapapalitan yung kasalukuyang administrasyon na nagsimula nito, at diba, pwede nating questionin yung sincerity, yung original motivations, yung hanggat saan dadalhin. Pero fact of the matter is, siya nagbukas nito eh. Yeah. Yung kanyang hamon nung SONA at lahat ng nangyari sa nakarang mga buwan, yung mga pangalang lumabas, yung mga investigasyong ginawa, dahil yan dun sa sinimulan ng kasalukuyang administrasyon. So sige, tingin ko, tama ka, marami dun sa mga may sabit o nag-aalala na baka sila sumabit dito sa buong usapin na ito. At madami sa kanila, nasa kamera, baka mas tingin nila, mas safe bet na tumaya sila kung sakaling magpalit. Kasi hindi ganun kalalim ang commitment na itulak itong issue na ito na nasimulan itong nakaraang taon. So, nangyayari na yan. So, agree ako na posibleng isa yan sa mga magiging motivation, hindi lang sa Kamara, para dun sa actual na impeachment at pag-akyat. Pero pag-akyat sa Senado. Diba? Dahil madami mga senador na meron ding stake dito sa buong usaping ito. Oo, tsaka hindi lang sa flood control, no? Kunwari, yung mga bilyar, pinapaimbestigahan ngayon. Dapat lang. Ano ba naman yung tumalon na naman yung mga bilyar dun sa minority? Diba? Napaka-volatile ng situation dyan sa Senado eh. And I think, pag tinignan natin yung mga confluence of events, may nakikita, ako baka naman, alam mo naman ako Attorney Barry, tanga lang ako eh, no? Wala ako napapansin na pattern eh. Yung propaganda push, wala ako napapansin ganun eh. Diba? To create impetus, walang ganun eh. No? Hindi ko sinasabing merong propagandang nangyayari ngayon, na bigla may sumusulpot na nagsasalita, here and there, tapos ito yung tinutumbok, no? Wala akong sinasabing ganun. Ikaw ba, may napapansin ka? baka mas ano lang ako, mas malisyoso lang ako kaysa sa'yo. Pero matagal ko nang nakikita na ang naratibong ang naratibong pilit itinutulak ng mga DDS, mga supporter ni Sara Duterte, ay somehow siya yung mas malinis na alternatibo dito. Na yung corruption na lumabas, kasalanan lahat yan ni BBM at ng kasalukuyang administrasyon, at kung si Sara Duterte ang papalit, somehow, mas magiging tiyak na mananagot ang kailangang managot. Pero ako, parang for the record, mukhang malabo yun eh. Given yung sarili niyang record, given yung lumabas ng ebidensya at testimonya na itong mga maanumalyang mga projects na ito na pinapasok ng mga kontraktor tulad ng mga Diskaya ay nagsimula panahon pa ni Rodrigo Duterte. Given na yung mga nagtatraffic sa DPWH, di ba? Sila Roberto Bernardo at iba pa, panahon ni Duterte, nagsipasukan. At ako, napakasimple kong mag-isip eh. Yung mga medyo alangan ngayon ng pwesto, dikit ng dikit sa kanya eh. Ganun para ba? Sa akin, Ganun ba? Para sa akin, hindi reassuring yun eh. In fact, kung ako si Sara Duterte, kung ako yung kasama sa team niya, hindi ako magpapapicture kasama yung mga yan eh. Di ba? Ano ba, kung gusto mong ipalabasin, ikaw yung magsasalba, di ba? Ikaw yung magdadala nito, 'di ba? Hanggang sa dulo dahil nabitawan na ni Bongbong Marcos ang bola. Dapat i-package mo ng sarili mo ng maayos, 'di ba? Hindi yung parang ang mga nakapaligid sa iyo, yung mga mukhang dapat kasuhan.